Eh di tapos na ho ang pagsubok. Hindi ho. Merong mabigat ding pagsubok na nangyari. Sapagkat noong panahon ng Hapon, bagamat tayo ay sakop ng Hapon, ay meron ng mga Pilipinong naggerilya. At isa ho sa inorganisang gerilya, inorganisa ng mga sosyalista, ay ang tinatawag na hukbalahap o hukbo ng bayan laban sa Hapon, na ang layunin ng mga gerilyang yan o ng mga huk ay gerilyahin ang Hapon dito sa Pilipinas. Pero ang masama, pati ang iglesia ay kanilang kinalaban. Malalaman nyo mamaya kung bakit nagalit ang huk sa iglesia. Pero ang unang-unang ginawa ng huk laban sa iglesia ay noong kanilang tangkain na ambusin o tambangan ang sugo na noon ay papunta sa San Antonio, Lubao, Pampanga. Pero Sabado pa ay umalis na siya at nagtuloy siya sa Bacolor na siyang tanggapan noon na panlalawigan ng iglesia sa Pampanga, at doon siya natulog. At kinabukasan ay itutuloy siya ng San Antonio, Lubao. At doon siya inaabangan ng mga huk para siya ipatayin. Eh ano po nangyari? Nagkaroon ho ng aksidente sa Bacolor. Noong bumababa ng hagdan ng sugo, ay nadupilas at napilayan. Hindi ngayon siya makalakad. Sabi niya, paano ako pupunta sa Lubao, sa San Antonio? Kaya ang sabi niya noon kay Teodoro Santiago, ikaw na pumunta sa San Antonio. Hindi natuloy ang sugo, abang ng abang yung mga huk, ay wala silang naambos. Sapagkat ang iglesia ay hindi ho pinabayaan. Nagalit ang huk. At noon ay sinimula ng mga huk ang sunod-sunod na mga pamiminsala at pagbabanta sa iglesia. Yung si Domingo Malik, yun ho ay isang huk commander, ay binalaan ng mga kapatid sa San Pedro, Lubao na sila ipapatayin. Bakit? Bakit nagalit ang mga huk sa iglesia? Sapagkat noon ho ay panahon ng halalan. Ang gusto ng mga huk, ang iboto ng iglesia ay si Sergio Osmeña, dahil inaakala nilang mahina at makakaya nila na lansihin kung siya ang mahahalal na pangulo. Samantalang ang iglesia noon ang pinagkaisahang iboto bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Manuel Rojas. Ano ginawa ng mga huk? Pinasok ang pagsamba sa Santa Ana, Pampanga, at pinatitigil ang pagsamba. Ang mga kapatid ay hindi tumigil. Itanong nyo sa mga taga Pampanga, palagi silang bida. Ano ginawa ng mga huk? Marami silang mga pinatay ng mga kapatid sa Pampanga at sa gitnang Luzon. Pagkatapos ang mga bangkay ay kanilang ipinaanod sa ilog. Yung Pangulong Diakono sa Concepcion, Tarlac at Bambang Tarlac ay kanilang dilukot. At yung manggagawa nating si Teodoro Pangilinan ay kanilang dinukot at inilublob sa isang patubig. Paano ho itinawid ng Diyos ang iglesia? Diyan sa pag-uusig ngayon ng mga huk. Ang iglesia ho ay nanindigan. Ang iglesia ho ay nakipaglaban. Lumaban sila sa mga huk. At ang totoo, yung sinasabing mga kapatid na nakaanod sa tubig, sa ilog, ay hindi pala mga kapatid kundi mga huk.
nangyari? Isang kilalang leader, politiko sa Tarlac, na hindi ko na gustong sabihin ang pangalan, pero ini ama ng naging gobernador ng Tarlac at nanapatay doon sa Tarmac, sa airport. Biyanan ito ng isang naging Pangulo ng Pilipinas. Nagpunta siya sa kapatid na Manalo. At ang sabi niya, hinihingi ko sa iyo ng iboto ng mga kapatid sa Tarlac sa pagka-gobernador ay si Galang. Ang sabi ng kapatid na Manalo, pasensya ka, nahuli ka. Nakasagot na po kami doon sa kalaban ni Galang. Nagalit ko yung tao yun, na ang pangalan niya hindi ko na gustong sabihin. At ang sabi niya, alam niyo sabi, hindi ako titigil hanggat hindi ko nasisira ang pagkakaisa ng iglesia. Yun ang sabi niya. Pero ano nangyari? Nasira ba niya pagkakaisa ng iglesia? Noong Disyembre 20, 1947, yung leader na yun, makaraan ng 2 buwan ng pakikipagkita sa Sugo, na nagsabing wawasakin niya iglesia, ay nanood ng boxing. Ano ang nangyari? Siguro kumusta? Natalo. Inatake sa puso. Patay. Yan po ay hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos. Dahil tandaan ninyo ang nakasulat sa itaas, isigaw niya ang anyo nakasulat sa itaas. Tama-tama. Pero meron pa isang pangyayari sa panahon ng mga Huk. Akalain nyo noong Mayo 15, 1952, sumuko sa konstabulary natin ang mga amaso ng Huk, yung mga babaeng mandirigma ng Huk, na kabilang sa Huk Squadron 83, na nasa pamumuno ni Commander Sabas. Nung sinisumuko, isinalaysay nila sa mga pinuno ng militar na yun daw si Purifikasyon Kitain, isang Amazoneng Huk, kasama ang 4 na Amazona pa, ay nagtungo sa kapilya sa Riverside noong Abril 1, 1952 para patayin ang Sugo at abangan doon sa tribuna sa panahon ng pananalangin na nakapikit ang kongregasyon, ay doon babarilin ni Purifikasyon Kitain ng Sugo. Kitain. Pero nakapagtataka, si Kitain hindi nakita ang Sugo. Dahil sa noong kanyang itinaas ang kanyang kalibre 45 para barilin ang kapatid na Felix Manalo noong siya mismo ang Sugo ang nananalangin, si Kitain ay nangatal at hindi niya maitaas ang baril, kaya hindi natuloy. At ang ginawa niya pagkatapos ay sa halip na bumalik kay Commander Sabas ay nagpunta sa himpilan ng militar at sumuko sapagkat alam niya siya naman ang papatayin dahil hindi niya tutupad ang kanyang misyon. Ang Sugo ng Diyos noon pa ay hindi na pinabayaan. Ano ang nangyari sa iglesia? Sa panahon yun, ang iglesia ho ba'y humina? Magtataka kayo, ang iglesia ay lalong lumagana. Akalain niyo ang iglesia nakarating sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Albay, Negros Occidental, Agusan, Sorsogon, Camarines Sur, Mindoro Occidental, Marinduque, Iloilo, Leyte, Davao, Negros Oriental, Capi, Samar, Catanduanes, Masbate, Romblon, Lanao, Misamis Oriental, Occidental, Palawan, Surigao at Zamboanga. Pagkatapos, ang iglesia ho ay nagsimula na magtayo ng mga konkretong kapilya. Dahil ang mga kapilya ng iglesia noong pasimula
ay yari lamang sa kahoy, sa kawayan, sa pawid, sa sawali. Pero noong 1947, nagsimula ang sugo ng pagtatayo ng mga konkretong kapilya at natayo ang kapilya sa Washington, Sampaloc, 1948. Sinundan dyan sa Riverside na ngayon ay F. Manalo, Cubao, Caloocan, Siquia, Pasay, Solis, Baguio, Angeles, Artacho, Paco, Tipas, San Jose, Mindoro, Arayat, Cabaratuan, Bacoor, Orani, napakarami pa, panay na mga konkretong kapilya. Yan ho ang bunga ng pag-uusig na ginagawa ng tao laban sa Iglesia ni Cristo. Hindi nila alam ang Iglesia nito. Pinangakuan ng Diyos, hindi niya pababayaan. At noong mga huling araw ng sugo ng Diyos, palibasay ang Iglesia hindi naman para sa Kanya. Ang Iglesia hindi para sa panahon niya lamang. Kaya 10 taon pa bago pa siya pumanaw noong Enero 28, 1953 ay tumawag siya ng isang pulong at sinabi niya sa mga tagapamahala ng dibisyon noon na gusto niya na maghalang sila ng hahalili sa kanya sapagkat hindi siya magtatagal dito sa mundo. Gusto niyang ang Iglesia huwag mawala ng leader na bagamat ang mga ministro noon ay bantulot sapagkat ayaw nilang pumanaw ang sugo, ngunit sapagkat yun ang kanyang kahilingan ay nagkaroon po ng pagpatalaga sa hahalili sa sugo ng Diyos hanggang noong Abril 12, 1963, nakaraan halos ang 50 taon ng pangangasiwa ng kapatid na Felix Manalo sa Iglesia. Siya ay pinapagpahinga ng Panginoon Diyos, Abril 12, 1963. At nung siya ay pumanaw, ang Iglesia ni Cristo na pumasok sa isang bagong panahon at sa isang bagong pamamahala ay sinalubong agad ng mabibigat na problema. Sinalubong ng mabibigat na mga pagsubok. Ano ang mga pagsubok na dinanas ng Iglesia pagkatapos pumanaw ang sugong nagsimula ng gawain? Una, ang Iglesia ay sinakbibi ng hindi maisasaysay na kadalamhatian dahil sa sila ay iniwan ng lalaking nagsimula ng gawain at matagal nilang nakasama na siyang gumagabay at nagmamalasakit sa kanila. Ang kanilang naranasan noon marahil ay katulad ng naranasan ng mga unang alagad. Noon si Jesucristo ay patayin sa pamamagitan ng siya ay pakuan sa krus at magamat siya ay nabuhay na maguli at nakisama sa mga alagad ng 40 araw. Pero siya umakyat sa langit, naiwan ng Iglesia, ang batang Iglesia. Ganyan ang nangyari sa Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Hindi pa nakararating sa kanyang 50 taon, ay iniwan na ng lalaki na inihalal ng Diyos para magsimula sa kanila. Kaya ang mga mangungusig ay sumigla at magsimula silang mangupat sa mga kapatid. Na ang sabi nila, ito na ang pagbaksak ng Iglesia. Sapagkat ang akala nila ang Iglesia ay kay Felix Manalo. At dahil kasi pumanaw si Felix Manalo, tatanaw na rin ang Iglesia ni Cristo. Yon ang palagay ng mga mangusig sa Iglesia ni Cristo noon. Kaya ang pag-usig mo ay tumagos sa larangan ng politika at sa larangan ng lipunan. Ang Iglesyang nakararami dito sa Pilipinas kasi natin kinagisnan sa pamamagitan ng mga kabig na politiko ay nagtangka na ang relihiyon ay maging isang batas na sa pilipang ituro sa mga paralang bayan. At ang unang hakbang ay sinagawa nila noong Pebrero 19, 1965.
Pagkatapos sumali sa kanila ang samahan ng mga manggagawa at kanilang ginipit ang mga kapatid na ayaw umanib sa unyon, tumidiwalag sa unyon, sapagkat yun ay labag sa doktrina ng Iglesia. Ang pinakamalala na pangyayari laban sa unyon sa panggigipit sa mga kapatid ay naganap sa Tarlac sa Hacienda Luisita, na alam ninyo kung sino ang may-ari. Naganap noong unang bahagi ng taong 1964 na kinasasangkutan ng 145 pamilya na kaanib sa 6 na lokal na nasasakop noon ng Hacienda Luisita. Paano ho nakatawid ang Iglesia sa mga pagsubok na yan? Ang Iglesia ay pinangakuan ng Diyos na hindi niya pababayaan. Noong bang mawala ang sugo, ay nagpatuloy ang Diyos sa kanyang pangako na hindi niya pababayaan. Opo. Kaya ang ginawa ng bagong pamamahala para ang Iglesia ay mapatibay, kami naglakbay sa 30 iba't ibang dako sa loob lamang ng 1 taon. Pagpapanaw ng sugo, 1 buwan pa lamang, Mayo 12, kami nagtulo at dinalaw ang mga kapatid sa iba't ibang lalawigan, sa Cavite, sa Dagupan, sa Baguio, sa Tarlac, sa Angeles, sa Butuan City, sa Cotabato, sa Cebu, sa Bacolod, sa Calamba, sa Cabanatuan, sa Orani, sa Batangas, sa Concepcion, sa Santa Cruz, Laguna, sa Pasig, sa Bacoor, sa Baliwag, sa Iloilo, sa Santiago, Isabela, at nagdaos kami ng mga kampanya sa Tarlac, sa Olongapo, San Fernando, La Union, sa Daet, sa Davao, sa Lucena, sa San Pablo, sa Calapan, sa Oriental Mindoro, sa Naga. Pagkatapos ay sa Pasig, at sa Pasig ho ay naganap ang isang katangi-tanging pangyayari sa kasaysayan ng Iglesia. Sapagkat pagkatapos ng aming kampanya sa Pasig, ay tumayo ang isang pare ng Iglesia Katolika na si Beda Abulok, at ang sabi niya, mula ngayon ay umaalis na ako sa pagkapare, at noon din ay hinubad niya ang abito para tanda na iniiwanan niya hindi lamang ang pagkapare, kundi mismo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya kinabukasan, araw ng bautismo, Mayo 29, 1964, nabautismo sa Iglesia ni Cristo ang paring Katolikong si Beda Abulok. Pagkatapos po, para ipakita ng Diyos ang tibay at tatag ng Iglesia, pagkakaisa, ay pinagdiwang ng Iglesia ni Cristo noon ang kanyang ginintuang kaarawan, 50 taon noong Hulyo 27, 1964, nagkatipon-tipon ng mga kapatid sa Araneta Coliseum at sa iba't ibang dako ng Pilipinas para ipagdiwang ang makasaysayang kaarawan yan ng Iglesia na nasapit ng Iglesia pagkatapos kumanaw ang sugo ng Diyos. Paano ang nangyari sa problema ng Iglesia sa Hacienda Luisita na noong Mayo 8, 1964, ang mga kapatid sa Hacienda Luisita ay maramihang tumiwalag sa Unyon. Kinausap sila ng Pangulo ng Unyon na si Rufino Lagman na ang sabi sa kanila, lumayas kayo sa Hacienda Luisita. Ang ginawa ng Iglesia, nagharap tayo ng demanda sa hukuman sapagkat yun ay labag sa Republic Act 3350 na ang Iglesia ni Cristo o anumang relihiyon na hindi sang-ayon sumama sa Unyon ay exempted sa Unyon. Tayo ay nagharap ng sakdal sa hukuman, kaya't napilitan silang ibalik sa trabaho ang mga kapatid habang dinirinig ng hukuman ang kaso. Ang ginawa ng mga taga-Hacienda Luisita ay pinagtulong-tulungan usigi ng mga kapatid natin. Sila inostracize, sila nilayuan, sila itinaknil, ayaw silang isakay sa mga sasakyan, ayaw silang pagbilang sa tindahan, ayaw silang batiin ng mga kapitbahay. Nanalo tayo sa hukuman. Pero ipinasya namin na sapagkat mabigat na ang relasyon ng Iglesia at saka ng Unyon, pinasyahan namin ilipat ang mga kapatid
145 pamilya at dinala namin sa Nueva Ecija sa Lahore, na ngayon ay Barrio Maligaya. Narito ang ating mayor sa Palayan City. Anoon ang iglesia, ang mga kapatid ay inilula natin sa 15 truck na 6x6. At ang buong Iglesia ni Cristo sa Kapuloan, Pilipinas nagpadala ng panustos na pagkain. At tinulungan nila na makapagsimula ang mga kapatid natin doon sa paanan ng Sierra Madre para magkaroon sila ng gawain sa pagtatanim, at doon po sa Maligaya ay sumilang ang paaralan, ang ating bahay-sambahan, ang iba't ibang tahanan ng mga kapatid natin ay natayo, mga gusaling pangkalusugan, at sila'y tiniruan ng lasida ng mga home industries, at sila'y naging isang barangay at nagtungo roon ang halos lahat na ng pinuno ng pamahalaan, mula kay Presidente Macapagal hanggang kay Presidente Marcos at ng iba't iba pang mga pinuno, pati ng may-ari ng Hacienda Luisitang, buntik ng bugbugin ng mga kapatid, pero inawat namin sapagkat sila ating bisita, napatay naman sa parang. Ano ginawa ho ng iglesia doon sa panukala ng iglesyang kinagisnan na sa pilitang ituro? Sa pilitan, compulsory religious instruction sa paaralang bayan. Ang Iglesia ni Cristo ay nagtatag ng isang demonstrasyon. Kung hindi alam ng mga maraming kapatid ngayon, ay nagkaroon tayo ng demonstrasyon noon laban sa batas o sa bill, panukalang batas ni Cuenco na siyang nagpanukala at ginamit ng Iglesia Katolika para nga sa pilitang ituro ang relihiyon sa paaralang bayan. Inabot ng 1965 eleksyon, namatay ho yung panukalang batas at hindi na napag-usapan. Kaya ano-ano ang mga nagpapatunay na ang Iglesia ni Cristo matapos papagpahingahin ng Diyos ang nagsimula ng gawain, ito ay hindi niya pinabayaan. Ang Iglesia ni Cristo ay patuloy na lumaganap sapagkat nung iwan tayo ng kapatid na Felix Manalo noong 1963 ay meron noong 32 dibisyon, 32. 2,046 na lokal, yun ang iglesia noon sa Pilipinas. 32 dibisyon, 2,046 na lokal. Ngayon, ang iglesia mula sa 32 ay naging 92 na distrito. At mula sa 2,046 na lokal ay naging 4,016 na mga lokal. At hindi pa yan, ang Iglesia ni Cristo ay tumawid ng dagat, nakarating sa kanluran noong Hulyo 27, 1968. Nagsimula kami sa Hawaii. Pagkatapos po ay tumuloy ang iglesia sa San Francisco, California. Pagkatapos ngayon, gaya ng narinig ninyo kanina, ay lumaganap sa 65 bansa at teritoryo kasama ang Pilipinas. Sa ibang bansa ay meron tayong 371 lokal at mga pook pagtitipon na kung tawag natin yung mga committee prayer, tangi pa sa 40 extension. At diyan po sa ibang bansa ay meron na kung 80 lokal ang merong pamalagiang sambahan. Ang iglesia naman ay nagpatuloy sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan na ngayon ay umabot na sa 3,089. Meron tayong mga ipinatayong ibang mga gusali, mga tanggapan, paaralan, klinika, dormitoryo, pabahay, bahay ng mga ministro, bahay ng mga balo. Dumadami ho ang aming alagang balo. Alam niyo, yun lang mga gusali, pero mga kapilya, kung ilan ang mga gusali ng iglesia, 5,561. Ang lupa
na nabili ng iglesia, umaabot na sa 23.5 milyong metro kwadrado. Mga kapatid, lahat po ng ginugol dyan galing sa inyo. Kayo ang tumistos dyan sa lahat ng mga binanggit ko yan. Na kayo ang pinakamalaking sambahan natin dito sa Sentral. Ang Templo Sentral na nakikita ninyo riyan, katabi at tabernakulo, tinalaga sa Diyos noong Hulyo 1984, naglalaman ho ng 7,000 hanggang doon sa santuario. Yun naman tabernakulo sa tabi ay pinasinayaan noong Hulyo 25, naglalaman noong 1989, naglalaman ng 4,000 katao. Ang iglesia ho nagkaroon ng 2 himpilan ng radyo, natayo ang Christian Broadcasting Service, ang DZEM, pagkatapos tinayo ng korporasyon ng mga kapatid, ang Eagle Broadcasting Corporation, ang DCEC, na may sangay sa Dagupan, sa Lucena, sa Cebu, sa Davao, at isang FM station na nagsasahimpapawid mula pa noong 1968 ng mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. At kaugnay niya ng Iglesia, mayroong mga palatuntunan sa 2 himpilan ng telebisyon upang ipalaganap ang mga salita ng Diyos. Ipanalangin ninyo na bukas makalawa, magkaroon tayo ng sariling istasyon ng telebisyon. Gaya ng nakikita nyo, ang Iglesia nagkaroon ng pamalagiang tanggapang pangkalahatan. Dahil nung araw ho, ang Iglesia nakalipat-lipat sa 12 mga opisina na pansamantala. Pero noong Mayo 10, 1971, natayo itong opisina sentral. Kasama itong mga malalaking pabilyong ito, pati yung pabilyong maliit doon sa likod ng mga kapatid na nakikita ninyo na nasa hagdan. Meron kami rito mga dormitoryo at pabahay. Pagkatapos, ang iglesia ho ay nagtayo ng 2 paaralan. Ang New Era College para sa mga kapatid na nagbukas noong 1975. Nagsimula kami sa Palangka, sa Echage, na noon ay New Era Educational Institute. Ngayon ay New Era College dito sa Quezon City. Mayroong 3 malalaking gusali, bisitahin namin kung gusto nyo. Nag-aalok ko ng 19 na kurso. May 374 na tagapagturo. May 11,738 mag-aaral. Kaugnay niya ng paaralan sa mga nag-aaral sa pagkaministro ng Iglesia, nagkakaloob ng titulong Bachelor of Evangelical Ministry. Nasa kasalukuyan ang nag-aaral sa pagkaministro dahil ang seminaryo ng Iglesia Katolika wala nang nag-aaral, wala nang gustong magpare. Ang mga seminaryo pinagbibili sa atin. Ang bilang ho, ang nakasalukuyang nag-aaral sa pagkaministro, 2,205. Sa kolehiyo, yun ho ay sa college. Sa high school, 162. Ang nag-aaral ho para i-train, sanayin sa advanced studies for overseas mission ay 50. Ang ating kabuuang bilang na ng manggagawa ay 4,142. Mula lamang noong 1963, ang napadagdag na ministro, 3,557. Marahil sasabihin nyo, anong kahanga-hanga dyan sa pangyayaring yan? Sa mga naipayaring yan ng Iglesia. Marami niyang malalaking korporasyon, marami din silang naipagawa. Pero, mga kapatid, iba ho ang tulong ng Diyos sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo, na siya nakayari ng lahat ng mga binanggit ko sa inyo at babanggitin ko pa mamaya, ang pinagmulan
ng mga ginugol ay mula sa mga kapatid na mahihirap, mula sa hanay ng masang Pilipinong kamukha ni Era. At higit sa lahat, ang iglesia ho ay hindi nagkautang kahit isang pera. Yung buong utang ng kapatid na Manalong 2 pera sa bangka, binayaran na. Ang nagbayad ho si Engracia Ramos. Noon din ang kapatid na Manalo yung nakarating sa punta. Baka akala niyo may utang pa tayo. Wala na po, bayad na. Yung mga sinasabi ko sa inyong malalaking korporasyon, ayokong banggitin ang pangalan. Mayaman ho talaga yan. Mayaman sa utang. Pero ang iglesia, gaya ng nasabi ko noong Diamond Anniversary, bisitahin ninyo sa vault ni kapatid na Pablo de Leon, na siyang tesorero general, ang mga daan-daan at libu-libong titulo ng lupa ng iglesia, malinis na lahat. Wala hong gravamen. Sapagkat ang iglesia ho, ay hindi kailanman nagsangla ng lupa para makapagpatayo ng kapilya. Sapagkat ang iglesia ito, sabihin nga nyo bang kapatid, ano ang iglesia ito? Tama. Kaya yun ang sagot ko kay Noel Albano. Marami ng Pilipino hindi maintindihan ang himala ng iglesia. Bakit? Bakit hindi nyo naiintindihan? Bakit? Yung bang himala ng inyong mga santo, naiintindihan nyo? Yung bang mga butas na bumbunan, pinalagyan nyo ng asin para lumuha? Hindi ba nyo naiintindihan? Yung mga inihahagis ninyo sa mga talahiban para magkaroon ng tinik, yung mga santong hindi makalakad, hindi ba nyo maintindihan yan? Pero ang Iglesia ni Cristo, ang kanilang Diyos ay buhay. Ang kanilang Diyos ay tunay. Ang kanilang Diyos ay nakikita ang kanyang mga gawa. Pag tinignan ninyo ang Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang kalagayan, ay para na ninyong nakita ang kapangyarihan na ipinangako ng Diyos sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ho ba ay para lamang sa espiritual na mga kapakanan? Ang Iglesia ho ba ay tumulong sa mga proyekto ng pamahalaan? Ang Iglesia ni Cristo ho ba ay tumulong sa kaunlarang panlipunan? Opo, ang Iglesia ay tumutulong sa kampanya ng gobyerno, sa edukasyon, sa family planning, na alam kong yan ay hindi sangayon ng Iglesia Katolika, sapagkat ayaw nilang pigilan ang pagdami ng bata, sapagkat wala na magiging kaanib sa Iglesia Katolika, kundi sa mga batang isinisilang. Subalit, mga kapatid, alam ho ng Iglesia ni Cristo, ang suliranin ng bansang ito, na ekonomiya ng Pilipinas ay hindi kaya ang napakaraming mamamayan. Kaya kung hindi tayo tutulong sa proyekto ng gobyerno sa family planning, baka dumating ang panahon ay wala na lupa sa Pilipinas, puro tao na lang. Kaya kaugnay niyan, itinatag natin ng Felix Y. Manalo Puericulture Center and Maternity noong Mayo 10, 1965, ang Maligaya Medical and Family Planning Clinic na nariyan sa EDSA. At ngayon, dyan ho, sa may panulukan ng Commonwealth at malapit sa Tandansora, kung mapapansin nyo ay mayroong itinatayong gusali. Yan ang ating ospital, ang New Era Hospital and Medical Clinic.
Ang iglesia ho ay naglunsad ng lingap sa mga bayan noong 1981 na nagbibigay ng libreng paggagamot na medical at dental, kapatid o hindi man. Mula lamang noong 1987 ay nakapaglunsad sila ng 74 na medical at dental mission. Ang distrito ho ng Metro Manila ay mayroong tinatawag na summer daycare. Kanilang proyekto noong 1986, kasama na nila ngayon ang mga karatig lalawigan ng Maynila sa layuning makatulong sa mga magulang na maihanda ang mga anak sa pagpasok sa paaralan. Alam niyo kung ilan ang kanilang naipatapos na mga bata? 30,500 na mga iglesia ni Cristo. At 5,000 na hindi iglesia ni Cristo. Ang ating mga tagapagturo dyan sa summer daycare ay mga volunteers, kusang loob. Alam niyo kung ilan ang tumutulong ng mga kapatid na magigiting 3,100. Bukod pa sa 1,500 mga teacher's aid. Nagbukas kami ng tanggapan dito sa Central ang Job Placement Office para tumulong sa mga kapatid na walang hanap buhay. Libo-libo na naipapasok sa trabaho at mayroong mahigit na 120 kumpanya ang humihingi ng trabahador na Iglesia ni Cristo sapagkat mababait daw ang mga trabahador na Iglesia. Meron tayong tanggapan ang Social Services Office na nagpapadala ng saklolo sa mga biktima ng kalamidad, nangangasiwa sa pagtuturo ng first aid at mga kaalamang pangkalusugan. Naglagay ho kami ng housing project para makatulong sa proyekto ng pabahay ng gobyerno sa Dasmariñas, Cavite, sa isang sukat ng lupa na umabot sa 20 hektarya. Sa kasalukuyan, nakatatapos na kami ng 770 bahay. May tubig, may ilaw, may health center, may paaralan, elementary at high school, may pamilihan, may sambahan, at nagtuturo sa mga residente ng mga kursong panghanap buhay. Ano pa ang gugustuhin ninyo sa Diyos? Ang iglesia nito, hindi niya pinabayaan. Kasabay ng kilusan ng gobyerno para tulungan ang mga naging biktima ng pagsabog ng bulkan Pinatubo. 8 buwan pa lang pagkasabog ng bulkan noong Pebrero 20, 1992, matapos ang pagputok ng bulkan Pinatubo, ay binuksan ng Iglesia ni Cristo ang isang resettlement site sa tulong ng pamahalaan diyan po sa Palayan City para ilipat doon ang biktima ng kalamidad. Sa kasalukuyan, nakapagtatayo na ang Iglesia ng mga 150 duplex house at tinawag namin ang lugar na yan ng mga evacuees na bagong buhay resettlement area. Pero sa kabila ng lahat ng yan, mga kapatid, bagamat marami pa akong maisasaysay sa inyo, pero higit sa lahat, ang ginawa ng Diyos sa Iglesia sa mga kaanib, tayo naturuan ng wastong paraan ng paglilingkod sa Diyos na ipakilala sa atin ang daan patungo sa kaligtasan. Naturuan tayo ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, sa mga batas ng gobyerno. Naturuan tayo ng disiplina. Nalikha tayo na maging mabuting Kristiyano at maging mabuting mamamayan. Na kung meron mang mga nagkakamali, sa tulong ng mga may tungkulin at mga ministro, mga manggagaw at mga tagapamahala, ang mga kapatid na nagkukulang ay sinasaway, pinapayuhan, dinidisiplinahan ng pamamahala ng Iglesia. At sila'y naturuan ng mataas na uri ng pananampalataya para maging matatag, matibay sa pag-asa, sa paghihintay sa araw ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sa wakas, maaaring sa hinaharap ang panahon
Ang Iglesia ni Cristo, marami pang susuungin mga pagsubok. Marami pang sasagupain mga pag-uusig. Subalit, gaano man kabigat ang mga balakid na yon at gaano ang kahabdi ang mga sugat na lilikhain. Ngayon ba'y alam ko na, alam na ninyong lahat na magtatagumpay ang Iglesia ni Cristo at pagkahawi ng usok ng pag-uusig ay mamamalas natin ang Iglesia na lalong nagtatagumpay, lalong nagnilingnig, lalong luluwalhati sapagkat ang Iglesia ni Cristo, ang Iglesia ito ay bayar, hindi pinabayaan. Salamat po.